Samantala, tinawag ng isang mababatas na lumang argumento na ang mga kumakalat na usapin na unahin na munang may mapanagot sa isyu ng flood control kaysa ipagtulakan ang impeachment complaint laban sa vice-presidente. Ayon sa kanya, hindi dapat ito maging dahilan ng delay para mapanagot ang vice. At si Earl Tobias, una sa balita, live. Yes, Earl. Zay, nanindigan nga si House Deputy Minority Leader Antonio Tino na hindi pwedeng basta na lang maabsuelto ang vice-presidente sa kanyang natenggang impeachment case dahil lang may mga kasabay itong nakabinbin din na mabibigat na usapin. Zay, inalmahan kasi ni Deputy Minority Leader Tino ang anyay hindi makatwirang argumento ng ilan na dapat mauna munang mapanagot ang malalaking tao sa flood control scandal kaysa sa pagtulok ng impeachment case laban sa bise. Pagdidiin ni Tino, lumang argumento na yan ng mga panatiko ng bise bilang panabing o panangga sa mga anomalyang kinasasangkutan nito. Sabi ng kongresista ni hindi dapat maging dahilan ng delay yan sa pagpapanagot sa vice-presidente. Lalo na't magkaiba at magkahiwalay namang isyo ito na dapat resolbahin. Sa ngayon, nakabase raw sa desisyon ng Korte Suprema kung magre-refile ulit ng impeachment case ang grupo ni Tino laban sa vice-presidente. Anya, kung papabor kasi sa Kamara ang desisyon ng Supreme Court bago mag-expire ang dineklarang one-year ban rule, marapat anyang litisin agad ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara. Pero kung mauna namang mag-expire ang one-year ban rule at wala pa ring desisyon ng Korte Suprema, yan na raw ang tamang panahon para sa posibleng paghahain ulit ng impeachment case laban sa vice. Giit pa ni Tino, dapat ngayong taon na umusad ang impeachment trial para maiwas pa rin ito sa impluwensya ng politika sa nalalapit na 2028. Ibig ba sabihin, hindi na dapat kalimutan na lahat ng mga issue ng corruption? No? In the first place, hindi maliit na bagay yung kinakaharap ng vice-presidente. Pinag-uusapan natin dito 612.5 million na confidential funds. No? Kahit ano pa sabihin mo, kung kinurakot yan, ay dapat panagutan. Pero ngayon, dahil vice-presidente, wala na lang, papabayaan na lang. Zay, sabi naman ni Congressman Tino, sa ngayon ang pinaka-inaasahan pa rin nila ay makapaglabas ng bagong desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain nga ng Kamara noon pang nakaraang taon, kung saan naninindigan ng mga kongresista na sumuporta sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakaalinsunod sa konstitusyon ang mga articles of impeachment na isinaad nila laban sa vice.